rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4. So, what is up mga detective? Nandito ako ngayon sa Jonas, yung inventor ng pares. Ano pa nga ba? Di kakain tayo ng pares dito. Samahan nyo ako at tatakawin ko na naman kayo. Let's go! Bago ko pala simulan yung food trip dito ay gusto ko lang i-correct ang sarili ko na mali ako sa sinabi ko na yung The Original Pares Mommy House dito sa Retiro unang-unang paresan at ang nag-imbento ng pares. Itong Jonas pala yung legit inventor ng pares at mas original pa sa original. Quick history lang tayo base sa mga nabasa kong vlog sa internet na ang Jonas pala ay eatery na binuksan ni Miss Lolita Chu and sila ang unang-unang nag-serve ng pares. Fun fact din pala base to sa nabasa ko. Quote unquote, the cook left the eatery and opened his own a few blocks away which is now called the Original Pares Mommy House. The cook's name is Jonas. Ang galing, 'di ba? Si Jonas mismo yung nagtayo ng paresan na naging direct competitor nila. Anyways, magtungo na tayo sa food trip. Ang dami ko pang marites na sinasabi sa inyo, pero ito na. Syempre, in order ko pares, yung pinaka OG sa lahat ng OG na pares. At makikita nyo dito na malaking bowl yung lagayan nila. Maraming serving nila ng sinangag. At dalawang klase din pala ng pares yung in order ko. OG na pares at yung isa yung pares halo na may kasamang isaw. At makikita nyo dito na iba-blanch lang sa mainit na tubig yung isaw and good to go na yan kasi luto naman na talaga yan. At makikita natin mamaya if mas okay ba siya na mayroon isaw. So hindi nga ako nagkamali na marami nga yung serving ng sinangag nila at umorder pa kami ng isang extra rice. And as usual, may kasamang free soup pero ang usual na tanong din is kung masarap ba ito. Pero bago ang lahat, uunahin ko muna tong dinaya ko dito, yung pinaka-original na pares. At unang subo, hindi ko kaagad na-absorb yung lasa niya. Medyo na-overwhelm lang siguro ako doon sa mga expectations ko. Pagtungo na tayo doon sa pares na may isaw nila, since same lang naman sila. Pagkakaiba lang naman technically is may isaw ito. Hindi din nalala yung itsura nito sa mga Retiro style pares na natikman ko na. Malapot yung sabaw at decent cuts of beef yung mga laman. Pero nung tinikman ko kanina yung regular pares ay hindi ito matamis versus sa ibang Retiro style na mga pares. So let's try it with isaw agad at isama natin sa fried rice nila. At tignan natin kung may factoring isaw kung mag-standout ba ito versus other pares. And yes, okay siya. Ako na nagsasabi sa inyo na masarap to. Pati yung kasama ko dito, nasarapan din siya. Yung free soup naman, sakto lang, okay na rin, pwede na rin. Obvious naman din dito na galing sa pinagpakuluan ng beef to. Napansin ko din pala na on the saltier side siya at hindi na kailangan lagyan ng toyo. Plus yung rice nila malasa na siya. At nakita nyo rin naman na konting chili garlic sauce lang din yung sinerve sa amin. And I think it's not enough to satisfy my taste buds in terms of spice level. Hindi nga ako nagkamali. Wala akong naramdam na kick and okay lang naman kasi masarap naman yung kinakain ko. Napansin ko lang dito na malambot yung beef nila pero hindi yung melts in your mouth lambot na quality compared dun sa dalawang original na pares na talagang natutunaw yung mga beef sa bibig ko. Tapos lagyan na natin yan dyan sa kanin. So luto, wow, sobrang sarap. Tapos malambot yung beef. Nag-crave ako diba nung parang last week lang ako kumain nito. Ito na naman, ang sarap kasi. Sobrang lambot ng ano, natutunaw sa bibig mo yung pares. Ang sarap ng pares, no? Malambot kasi nadudurog yung natutunaw yung... On to the siomay naman tayo. 2 pieces ang isang order nito at 50 plus pesos yung price niya. At syempre hindi mawawala sa siomay yung toyo at kalamansi. So let's try na nung siomay nila. At diretso na natin isausaw sa toyo mansi mixture. Ay nalo ko doon sa natin akong chili garlic. And tig-isa pala kami ng kasama ko dito. At masasabi ko lang na may tamis ako nalalasahan dito. Kung anong kakulangan ng tamis ng pares nila ay napunta dito sa siomay nila. And I'm not a fan of it. Lastly, let's discuss the price naman. Yung regular beef pares nila ay 210 pesos. Kumpara natin doon sa mga regular beef pares ng mga original na mga paresan.
So nakita nyo naman yung mga presyuhan ng Jonas. Kumpara natin dun sa mga direct competitors niya, medyo mas mahal siya ng konti. Pero syempre understandable naman kasi mas maraming kanin na sinaserve to. Pero kung personally, ako tatanungin nyo, mas prefer ko yung dalawang pinakita ko, yung the original pares na nasa Retiro at yung the original pares na nasa San Juan. Pero don't get me wrong, okay na okay din naman talaga to. Pero suggestion ko lang, wag na kayong umorder nitong may isaw nila. Okay na yung pares lang, mas mura pa siya. So tapusin ko na to dito. So that's it for this food trip. See you later. Kita kits. Bye-bye.